Good morning po mga kapatid, kumusta kayong lahat diyan? Nawa tayo ay sama-samang taglay ang kasiyahan na nagmumula sa Panginoon, na tayo ay binangon sa ating mga higaan at taglay ang buhay at kalakasan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating online morning devotion, ang ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Mag-start po tayo sa umaga nito ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Ang ating pong topic ay may pamagat na may malasakit sa isa't isa, ginhawa ng iglesia. Ang ating pong batayang talata ay ating mababasa sa Galatia chapter 6 verses 1 to 5, at ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatubay ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin sa bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Dahil inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, pinadaya ninyo ang inyong sarili. Suruin ng bawat isa kanyang sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa.
huwag na ninyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Purihin at salamat sa ating Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang Galacia po ay isang lalawigang Romano sa Asia Minor na nang may pangaral ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus, ay imusbong ang mga katanungan kung ang isang hintil pagkatapos na manampalataya sa ating Panginoong Hesus ay dapat pa bang magpaisa ilalim sa kautusan ni Moises. Ayon sa turo ni Apostol Pablo, ito'y di na nararapat sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinawalang sala ng Diyos ang tao. May mga sumalungat kay Apostol Pablo na nagtuturong kailangan pang pasakop sa kautusan ni Moises ang tao upang mapawalang sala sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kaya't sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia upang mapanumbalik sa tunay na pananampalataya ang mga nadaya sa mga maling turo. Ipiniliwanag din ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng pananampalataya magiging kalugod-lugod sa Diyos ang tao. May mariing pamanhik si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, at ito ay ang pagtutulungan sa pasanin ng bawat isa. Sinabi niya na ang pagtutulungan ay pagtupad ng kautusan ni Kristo sa diwa ng pag-ibig, pagmamalasakit, pagpapakumbaba, at ang pagmamalasakit sa isang kapatid na nahulog sa kasalanan, nararapat tulungan sa diwa ng kahinahunan at pag-iingat. Palaging isaisip ang kapakanan ng iba bago ang sarili at isagawa ang pagpapakumbaba bilang pakikipag-isa kay Kristo. May nabasa po ako sa libro na sinasabi niya na ang isa sa mga buhay ng iglesia ay yung pagmamalasakit o pagmamalasakitan. Sapagkat pag ito ang nahayag sa loob ng iglesia ng ating Panginoon, ay magkakaroon ng patuluyang paglilingkod ang isa't isa, sapagkat nadarama nila yung pagmamalasakitan sa halip pagmamataasan at pagyayabangan. Pansinin po natin ang mga sumusunod na magandang paalaala ng ating Panginoon sa atin, lalo na po tayo na nagpapasalamat sapagkat maraming taon na tayo ay sinamahan ng ating Panginoon. At this coming Sunday nga po, tayo ay magsiselebrate ng 114 years na ating naranasan ang biyaya ng pangunguna ng ating mga ninuno, ng ating mga naunang pastor at mga lider laiko na sa gabay ng diwang banal ay napagtagumpayan ang iba't ibang hamon ng paglilingkod na sa pamamagitan ng ating mga tinatalakay every morning, ang pagkakaisa, pagtutulungan, at ngayon ay ang pagmamalasakitan. Katulad po ng mga sumusunod na bigay puntos at aral sa atin, ay napakalaking biyaya upang tayo ay laging manariwa sa atin ang pagmamalasakitan. Number 1, ang pagmamalasakit ay naipapakita sa pamamagitan ng pagkalinga sa kapatid na nahulog sa pagkakasala. Sabi nga po sa verse 1, mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ito ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Ang pamanhik kapag ang kapatid sa iglesia ay nahulog sa pagkakasala, ang bilin ni Apostol Pablo ay ituwid. Ang qualified na gagawa ay ang mga pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Ang pamamaraan ng pagsasagawa ay may kahinahunan. Ang salitang mga kapatid sa talatang ito ay significant sapagkat binibigyan diin ay issue sa loob ng konteksto ng iglesia. Sa makatuwid, binibigyan paliwanag na ang pagtutuwid sa kapatid na nahulog sa kasalanan ay obligasyon ng kapatiran sa iglesia. At ang bigat ng obligasyon ay mararamdaman kapag ang Espiritu ng Diyos ay pumapatnubay sa bawat isa. Ang salitang nahulog sa salitang orihinal ay ginamit sa isang ibon o hayop na nawalang kamalay-malay na nahuli o natrap sa isang bitag. Ibig sabihin,
Ang pagkagamit dito ay ang pagkahulog sa kasalanan ay hindi intentional, habitual, binalak o planong pagsagawa ng kasalanan. Sa halip, dahilan sa kapabayaan at hindi paglakad sa espiritu, ay nasupresang nahulog o nahuli sa bitag ng kasalanan. Ang salitang kasalanan ay paraptoma, na ang kahulugan ay pagkaligaw ng landas o pagkahulog sa bitag. Ang salitang ituwid ay katartizo. Ito ay termino ng mga mangingisda na ang kahulugan ay pagsusulsi ng nasirang lambat. Ang katartizo ay termino rin ng mga mediko manggagamot sa kanilang kapanahunan na ang kahulugan ay pagsasaayos ng nabali o nadurog na buto. Ang nagsasagawa o ang magsasagawa ng pagtutuwid ay ang mga pinapatnubayan ng Espiritu. Ang mga katagang ito ay kahalintulad ng sinabi sa aklat ng unang Korinto chapter 2 verse 15 to 16 na ang pagiging espiritual ay pagkakaroon ng kaisipang tulad ng ating Panginoong Hesus. Ang salitang mahinahon ay katulad ng salitang ginamit sa 5:22 ng Galatia na bunga ng Espiritu. Ang mahinahon ay pinapatnubayan ng Espiritu ay ginamit ni Apostol Pablo upang labanan ang mga legalistic Judaizers na ang pagpapayo ay binabatay sa mahigpit na mapang-aliping requirements ng kautusan. Ang katagang baka kayo naman ang matukso ay hindi nangangahulugang makiisa sa kasalanan na nahulog na kapatid. Ito ay may kaugnayan sa utos na lumakad sa Espiritu. Ang pagpapabaya sa paggabay ng Espiritu ay may tendency na ang nagawang pagtutuwid at pagpanumbalik sa nahulog sa pagkakasala ay angkinin ang kredito sa halip kilalanin na ito ay gawa ng patnubay ng Espiritu ng Panginoon. Sa ating iglesia, may mga kapatid na nahulog sa bitag ng kasalanan. Ang tamang pagmamalasakit na tulad ng pagmamalasakit ng ating Panginoong Hesus ay ituwid sila sa gabay ng Espiritu sa diwa ng pag-ibig, katiyagaan at kahinangunan. Ang pagsusulsi ng nasirang lambat at pagsasaayos ng nadurog na buto na siyang diwa ng katartizo ay napakahirap at napakakomplikado na nangangailangan ng katiyagaan, kahinangunan at pagmamahal. Gayon din sa pagtutuwid sa kapatid na nahulog sa kasalanan at sa pagsisikap na maibalik ito sa tamang landasin. Alam po ba mga kapatid, ang bawat kaanib kapag may ganitong ministeryo ng pagtutuwid ay napakalaking ginhawa sa iglesia sapagkat ang nakatalagang manggagawa ay may makatutuwang sa ministeryo ng pagtutuwid. Sa ganito pong postura, mas lalong lalalim ang ugnayan ng bawat isa at lalong tatatag sa pagkakaisa sa ating Panginoon. Number 2 po, ang pagmamalasakit ay naipapakita sa pamamagitan ng pagtutulungan sa pasanin ng bawat isa. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, ang bawat isa ay magtulungan sa pagpasa ng pasanin ng bawat isa. Sabi nga po sa verse 2, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin ng bawat isa, sa ganung paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ito ay pagtupad sa kautusan ng ating Panginoong Hesus na ang paglakad sa Espiritu ay magbubunsod sa pagtutulungan, pagpasa ng pasanin ng bawat isa. Ang kautusan ni Kristo ay kautusan ng pag-ibig, law of love. Ibigin mo ang Panginoon Diyos mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang wika nga po, malakas na pull factor sa mga hindi mananampalataya kapag kanilang nakikita na ang bawat kaanib ay nagmamalasakitan, nagtutulungan sa pasanin ng bawat isa at nagkakaisa. Dahil dito, ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay may patunay na katotohanan ito sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa na isinasabuhay ang pag-ibig ni Kristo. Ito ay ginhawa ng ating iglesia. Kaya salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat sa ating mga patuloy na paglilingkod
ay maaraming mga tao ang nakatingin sa ating paligid at tinitignan nila kung paano magtulungan, magmalasakitan, magkaisa ang samahan ng mga mananampalataya. Kaya nararapat lang na tayo po mga kapatid ay ipagpatuloy ang ating pagmamalasakitan sa isa't isa upang maparangalan ang ating Panginoon. Pangatlo po, mga mahalagang paalaala at babala sa pagpasa ng pasanin ng bawat isa na sinabi po sa verse 3 to 5. Dahil nakakaalala ninyong kayo'y nakahigit sa iba, subalit hindi naman dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili, magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag na ninyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Sabi po sa ating talata na binasa mula 3 hanggang 5, ang mga katagang magtulungan kayo sa pagbubuhat ng pasanin ng bawat isa ay nagbibigay ng larawan sa orihinal na eksenang paglalakbay ng mga mamalalakbay na may mabigat na pasanin at may iba pa namang may kapasidad na tulungan ang mga may mabibigat na pasan. Ang mga salitang huwag isipin ng sarili na masigit sa iba ay may kaugnayan sa verse 2. Hindi ito babala laban sa pagtutuwid sa nagkasala. Salip ito ay babala sa paraang pagsasagawa nito. Nang ibig sabihin ay huwag isagawa ang pagtutuwid sa diwa ng kapanaluan na kabaliktaran ng ginagawa ng mga legalistic Judaizers. Sa verse 4, ang babala ni Apostol Pablo na tigilan na ang paghahambing ng sarili sa iba, na ang diin ay bantayan mo ang iyong puso tungkol sa pagtulong at pagpasan. Ang issue ay motibo sa pagtulong. Kung pagtulong ay bunsod ng pagmamalasakit o ang pagtulong ay bunsod ng pagmamataas sa sarili. Kaya sa talatang 5, sinabi ni Apostol Pablo na ang bawat isa ay magdala ng kanyang pasanin o ng kanyang sariling dalahin. Ito ay hindi contradiction sa verse 2. Ang salitang pasan sa verse 2 ay may pakahulugan na baros, na sa orihinal ay nagsasabing mabigat na pasanin na hindi mo kayang pasanin. Sa verse 5, ang pasanin ay portion na ang kahulugan ay soldier's backpack na dadalhin o pasanin na ikaw mismo ang responsableng magpasa nito. Binibigyan diin na ikaw ay may accountability and responsibility na pasanin ang sarili mong portion ng buong kagalakan at tamang motibo kasabay ng kahandaang pagpasan o baros ng iba nating mga kapatid na nangangailangan. Mga kapatid, wala pong substitute na kapakumbabaan at sa tunay na diwa ng pagtugon at pagmamalasakitan sa isa't isa nananagana po sa ating kongregasyon dito sa Santa Rosa, Yemilip, ang mga aral at tungkol dito. Mismo ang ating mga unang mga tagapagtatag, ating mga naunang mga kapatid na nag-commit ng kanilang mga buhay, mga manggagawa, mga leader laiko at mga pinuno na kanilang ipinakita ang kanilang mga kababaan, kahinahunan at pagmamalasakitan. Kaya naman po tayo ngayon ay nararanasan ang patuloy na biyaya ng Panginoon. Kaya ating i-celebrate ang 114 years na nagtagumpay ang Iglesia ng Panginoon, nagtagumpay ang Panginoon sapagkat katulad ng ating binabalik tanaw, yung pagkakaisa, pagtutulungan, at ngayon ay pagmamalasakitan ang patuloy na nahahayag sa Iglesia ng ating Panginoon. Kaya naman po, dahil dito, kinalinga at biniyayaan tayo ng Diyos. Ito ay ipagdiriwang natin sa darating na linggo, ang katapatan ng Diyos sa ating Iglesia. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa iyong pong biyaya ng mga salita na iyong pinaalaala sa amin. Ang pagmamalasakitan ay dapat maghari sa iyong iglesia sa dakong ito.
at maging sa ibang iglesia, kalipunan ng mga mananampalataya. Panginoon, dalangin ko rin po yung mga kapatid namin sa umagang ito na papasok sa kanilang mga work at ang iba ay papasok sa school. Iyo pong i-bless, Panginoon, ang kanilang mga gagawin, pagbiyahe, maging sa kanilang pag-uwi. Then din, Panginoon, sinasambot dalangin namin ng mga kapatid namin na may mga karamdaman. Iyo pong hipuin ng aming mga kapatid na ito, maging ang mga gamot na kanilang iniinom. Salamat po, Panginoon, at i-bless niyo po ang ilang araw pa bago namin na i-celebrate ang anniversary sa darating na linggo. Ikaw po ang aming mabigyan ng karangalan at kaluwalhatian. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat at papuri sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today, mayo at maglingkod.